12 po. 12 po, tsaka 14. Yung kabataan. Bataan na talaga. So, may inaantay pa ba tayo? Wala Wala na. na po ata. Wala na daw. So, para po sa ating babasahin tugunan, ganito po ang sinasabi. Sa awit 123, ganito po ang sinasabi. Aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Kaya walang humpay ang aking tiwala, hanggang ikaw, Yahweh, sa amin maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap namin tinataglay, kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kami dahil inuuyam, nang mapang-aping palalot, mayabang. Pinagpala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang magandang kasulatan. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po tayo muli sa ating pananambahan ngayong hapon dito sa Si Jesus ang Daan Christian Ministries. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa hapon ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay malayang nakakapanambahan. Nawa, O Diyos, ang aming mga tinig ng papuri at pasasalamat sa iyo ay pumailan lang sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na nakatunghay ka sa amin ngayon. Alam ko po, Panginoon, na ang iyong mga mata ay nakatuon sa aming pagpupuri sa iyo. Nawa, O Diyos, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga papuri, pasasalamat sa iyo sa hapon ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayong hapon, sa ating po pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang mga awit na nagigiting ng panghapong worship. Give it all for me. My soul is my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is the Lord.
Be
praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout our praise, we celebrate, King of glory, yes, we're in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this time of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this time of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Salamat po sa ating worship team. Ang sabi na ng ating inawit ang sa pamamagitan daw ng ating mga papuri sa Panginoon, umaakit yung papuri, bumababa ng daw yung biyaya. At kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, maging ang mga kulungan ay nagbubukas. No? Ibig sabihin tayo, paano ba tayo nakakulong? Nakakulong tayo sa mga kasalanan natin. Kaya kapag tayo ay nakakilala na sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo binubuksan yung ating puso para sa Panginoon. No? So natutuwa naman ako at nakita ko yung mga kabataan na dati namin kasama. At nawa ay magpatuloy. No? Magpatuloy tayo dahil nakita, mamaya ikikwento ko sa inyo kung ano yung kaganapan kaya kami naging busy ni Pastor kanina. No? Dahil meron kami binabasang mga historical na mga nangyari. Hindi lamang dito, maging sa ibang bansa. Ngayong hapon, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso, ating mga isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Nang makita ko kayo kanina, ako'y naganap. Masaya ako kasi kitang-kita. Kitang-kita sa panghapon, buhay na buhay. Bakit? Di ba? May young adult, at mayroong young, teenager, at may mga bata. So, ibig sabihin, ito tayo ngayon ay buhay na buhay, may pag-asa. No? Palalaguin tayo. Tandaan ninyo, ilang tao nagpasimula? Di ba? Dalawa lang naman, di ba? Si Adan at si Eva. No? Pero bilangin ninyo ang tao ngayon, dito na lang sa Pilipinas, ilan ang tao sa Pilipinas? Ayon sa survey, 120 million kasama ang mga bata. Ang pwedeng bumoto, no? 68 million ang qualified voters. 68. So, imagine, nagpasimula ang tao, si Adan at Eva. Dalawa lang. Sa buong mundo, binulo na siguro o trilyon. Marami na po ang tao. Kaya dito, ang bilang ko sa inyo, hindi po tayo magtatagal. Magdala pa kayo ng mga bata dahil mas gusto ko yung mga bata. Dahil tayong mga may edad na. Anyway, dalawa lang naman kami may edad. No? Sino ba rito ang senior na sa inyo? Pero bata pa. 60 lang. Kami 73, 70. So, kami lang talaga ang pero hindi pa kami departure.
Doon pa kami departure. Kumbaga sa papuntang airport, nandito pa kami sa kawin. Nakasakay kami sa sasakyan. Matagal bago dumating. Ha? Yan po ang tanda natin. Thank God. No? So, ang ating teksto sa hapon ito ay walang iba kundi babasahin ko sa inyo sa Efeso chapter 6 verse 2. Ang sabi po doon, honor your father, honor your mother, at mayroong kalakip na pangako. Ikaw ay gigithawa at hahaba ang buhay. Yan po ang pangako. Bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord na teksto? No? Bakit ito? Kasi ngayon ay araw ng mga ama. Kaya ang ating topic, Father's Day. Thank God, mayroon akong isa ngayon. Kaya ng umaga, so ako lang. Ngayon dalawa kami kalalakihan. Father's Day. Yan po. Kaya ang text 2, honor your mother. Ang ibig sabihin sa Tagalog, igalang, mahalin ang mga ama ng tahanan. So, ang kinuha kong karakter sa Bible na father, ang kinuha ko si Father Abraham. Si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Si Abraham po ay father of many nations. At mababasa rin natin sa Galatia, ang lahat ng bansa ay magpapalain dahil kay Abraham. Hindi mini, ang lahat ng bansa ay magpapalain, i-bless dahil kay Abraham. Kanina, siya ay father of many nations. Sa madaling salita, hindi lahat ng nasyon, no, ay magiging lahi ni Abraham, Israelita. Pero panalo, marami ang maaakay. Katulad ng Pilipinas. Dati naman ang Pilipinas, hindi naman tayo lahi ni Israel. Di ba? Dati tayo ay Gentiles. Marami pa ng Gentiles na nagkalat dyan. Kasi, pag wala kang Jesus Christ sa puso mo, Gentiles ka. Makasalanan ka. Lahat tayo dati, wala din tayo Kristo sa puso natin. Hindi natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya simula nang tanggapin natin siya, di ba? Ano ang pasimula? Kilalanin mo, makasalanan ka. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, humingi ka ng tawad at higit sa lahat, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon ka lang mapupunta sa lahi ni Abraham. Kaya tayo ngayon ay lahi na ni Abraham. Israelita na tayo o Hudyo. Okay. Ano ba ang matatawag sa loob ng isang tahanan? Ano ba? Saan ba inihahalin tulad? Ang lalaki. Ang lalaki ay inihahalin tulad na siya ang haligi. Kaming mga lalaki ay haligi ng tahanan. At ang mga babae, ang mga ina, ay ilaw ng tahanan. So, ang haligi, bakit inexample kami mga kalalakihan na haligi? No? Bakit kami inexample? Subukan nyo na ang isang tinayong bahay ay yung haligi ay inaanay na. Inaanay na. Ano mangyayari sa bahay? Marupok na. Babagsak. Diba? Babagsak. Guguho. Kasi hindi yan tatantanan ng ano pag hindi mo pinatay. Diba?
hindi pinatay ang amay. So, kaming mga lalaki ay haligi ng tahanan. Kaya lang ang nakakalungkot, no? Marami na ngayong anay sa mga haligi. Napapansin niyo ba? Di ba nakakalungkot ngayon? Ang mga anak ay napapabayaan. Kasi pag sinabing kami ang haligi, dapat hindi kami inaanay. Matatag kami mga lalaki. Ibig sabihin, pwede nating disiplinahin ang ating mga anak. Ano sa palagay niyo ngayon? Nadidisiplina pa ba ang mga anak? Palagay ko, dahil dito, hindi na nadidisiplina. Yung tatay, lulong sa cellphone, tablet, o anong tawag pa din yun, laptop, o iPad. Lulong na lulong siya. At lahat ng bata, gano'n na rin. 3 years old, may hawak na. O sino ba rito ang walang cellphone? Pakitaas ang kamay. Yung walang cellphone, para mabigyan na. ng ama, hindi ako. No? Maraming pang kabataan. Tama yan. Huwag muna. Hindi pa kayo panahon. Kasi pag tayo ay nanulong dito, no, ulit ko, hindi masama ang gadgets pag ginamit sa tama. Pero kung ikaw ay wala ka ng panahon na ikaw ay magulang, tatay at nanay, wala ka ng panahon sa anak mo, at yung mga anak naman, wala ng panahon sa magulang dahil lulong na lulong sa gadgets. So anong nangyayari ngayon? Pakabata pa, 14 years old, nanganak na. No? At lalo na ngayon, di ba? Nakakatakot ngayon. 500% ang itinaas. Ang 100% lang na itaas marami na yan. Anong itinaas? Yung HIV. Di ba? Nakakatakot ngayon, nakakalungkot. 12 years old, may sakit ng HIV. AIDS. No? So, bakit? Dahil yung haligi ng tahanan at ang ilaw ng tahanan, yung ilaw, ponde. Ano ba yung ponde? Ayaw sumindi. Diba? Kasi, nakakalungkot nung isang linggo lang nabalitaan, yung nanay, ipininta ang anak sa online. Yung mga malalaswang ipinapakita. Di ba last week lang, binalita? Nakakatakot na po. Nakakatakot na sa panahon ngayon. Alam niyo ba ang kasaysayan ng Sodom and Gomorrah? Sino ang nakakaalam? Pakita sa kamay. Sodom and Gomorrah City. Walang nakakaalam. Basahin po ninyo yan sa Genesis. Mababasa po natin yan. Ang Sodom and Gomorrah City, yun ang pinili ni Lot. Kasi si Abraham, no? Si Abraham, pamangkin niya si Lot. Una niyang sinabihan si Lot. Sabi niya, Lot, ano ang gusto mo? Nakita ka agad ni Lot, yung patag at yung city, Sodom and Gomorrah. So, ang sabi ni Lot, yun ang akin. Kaya ang sabi naman ni Abraham, sige, dyan ka, dito naman ako sa bundokin, sa bundok doon sa pumunta. So, alam niyo ba ang nangyari sa Sodom at Gomorrah? Parang ganito na ngayon, nangyayari na sa atin. Maraming babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Maraming lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. No? Minsan nga, ikwento ko sa inyo yung pilot. Binisita si Lot ng dalawang lalaki, anghel. Pero nag-anyong lalaki. Alam niyo ba yung mga kalalakihan? Gustong i-rape si yung anghel na dalawa.
Pero ano ang sabi ni Lot? Huwag na po, mayroon akong 2 anak na babae. Yun na lang ang ibibigay ko sa inyo. Eh sabi naman ito mga lalaki, ayaw namin sa babae. Gusto namin yung bisita mo yan, 2 anghel na lalaki. Pero hindi nila alam na anghel. Ang tingin nila lalaki. So, gano'n na. At saka, baliwala na sa kanila ang sex. Baliwala. Para ngayon, diba nangyayari na? Nangyayari na. Nakakalungkot. Ang mga pinuno ng bayan na ating inaasahan, wala na rin ginagawa para sa bayan natin. Kaya di ba, wala na yung bukang bibig, lalo na yung nangyari na nakaraan lang, yung impeachment na hindi natuloy. Laging laman ng Facebook ang mga nangyayari, yung mga nakawan, hindi maiwasan. No? Okay, so, ang topic natin ay Father, araw ng mga ama. So, nakasalalay sa ama. Katulad na lang kay Adan. Si Adan at Eva, baka si Adan noon ay hindi pa ama. No? Kung pa lang sila, magkasintahan pa lang sila. No? So, dapat ang responsibilidad ni Adan kay Eva, kasi siya ang head, no? Si Adan ang head. Alalay lang si Eva. Anong nangyari? Natukso si Eva at pati si Adan, dala-dala ni Eva, natukso na rin si Adan, kaya nagkasala. Ano ang nangyari nung magkasala si Adan? Lahat ng tao nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil lang sa isang tao. No? Dahil sa isang lalaki na tutulog-tulog. Tutulog-tulog si Adan eh. Eh hindi niya alam si Eva paghala-ghala na kung saan nakakarating. Yun ang pagkakamali ni Adan. Hindi siya naging magandang ehemplo bilang leader. Yun ang nangyari. Tayo po, sa panahon ngayon, tayong mga ama ng tahanan, tayo po dapat ang head. Mababasa po natin, basahin yung buksan nyo, sa unang Korinto, chapter 11, verse 3. Ang sabi po dyan, ang babae ay pangulo ang lalaki. Tandaan nyo, ang babae ay pangulo ang lalaki. Sino raw ang head of the family? Ulitin ko lang. Sino daw? Si Alex. Head ka? Head. Ang head ng babae ay si Alex. At ang kasunod na sinasabi sa chapter 11 verse 3, si Christ, ang lalaki naman, kaming lalaki, ang pangulo namin ay si Jesus. Kaming mga lalaki, direkta tayo kay Jesus. No? At ang si Jesus naman, ang pangulo ni Jesus ay ang Ama, ang Diyos. Nakuha ka natin? So, nagkaroon na ng ano tawag yan is yung trabaho. Ano ang English ng trabaho? Yan, ano? Hindi bisyon. Yung halimbawa, papasok ka sa kumpanya, ito ang trabaho mo, ito ang gagawin mo. Nakasegregate na. Alam na. So kami mga lalaki, ang head of the family. No? At mababasa rin natin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Basahin po ninyo ang sinasabi doon. Ang babae ay nilalang ng Diyos para sa lalaki. Hindi nilalang ang lalaki para sa babae. Saan ba kayo mga kababaihan? Kaya basahin nyo para maniwala kayo sa akin. Ang sabi, no? 1 Corinthians chapter 11 verse 9, nilalang ang babae para sa lalaki. Hindi nilalang ang lalaki para sa babae. Ibig sabihin, hindi kami ang dapat under Bisaya. Nakuha niyo ba? Kaya di ba sinabi ko kanina, ang babae, ang pangulo
ng babae, lalaki. Kami mga lalaki, ang Pangulo ay si Kristo. At si Kristo, ang head, ay ang Ama. So, nakuha ba? Kasi, nang nilalang, tandaan nyo, bakit sinabi ni Pablo sa Corinto na hindi nilalang ang lalaki para sa babae? Bakit hindi? Napakaliwanag naman, simple lang. Wala pang babae nang nilalang si Adan. Nakuha nyo ba? Si Adan nang nilalang, wala pang babae. Kaya nilalang si Adan, hindi para sa babae. Nilalang si Adan para kay Kristo. Nakuha ba? So, nang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan, kumuha ng tadyang, pinatulog, at yun na, ginawang babae. Kaya nilalang ang babae para sa lalaki. Nakuha ba? Ang nakakalungkot, marami na po. Doon sa pinanggalingan namin, sa tinitira namin, sa Tres Martires. Yung lalaki, ilaw. Yung lalaki, ilaw ng tahanan. Walang trabaho. Nandun lang siya sa bahay niya. No? Yung babae, yun ang nagpapapawis. Yun ang may trabaho. Kaya tayo nag-discourage. Di ba na magkasala si Adan at Eva? Ano ang sumpa ng Diyos? Na magkasala si Adan, ang sumpa ng Diyos sa kanya. Adan, dahil ikaw ay sumuway sa akin, di mo ako sinunod, nakasala ka, isusumpa kita na magbubungkal ka ng lupa ng iyong kakainin. Yun ang sumpa ng Diyos. Kaya ang dapat, kami mga lalaki, ang naghahanap buhay. Kami ang nagtatrabaho. At ikaw naman babae, ano ang sumpa sa kanya? Maghihirap ka sa panganganak. Kaya nga, di ba, may kasabihan noon, kapag ang isang buntis ay manganganak, ang isang paa ay nasa ilalim na ng buhay. Di ba? Delikado sa panganganak. Maraming namamatay sa panganganak. Pero ngayon, kung susundin mo lang ang doktor, wala nang mamamatay. Kasi noong panahon, hindi nagpapadoktor. Pero ngayon, obligado. Obligado po. So, sa Katolik, head of the family, kami ang masusunod. Kasi nadi-discourage kapag ang babae masusunod. Ako, di ba? Kapag ang babae ang siyang namuna, discourage. Bigyan ko kayo ng example. Dalawang babae lang, pero maraming babae. Kasama na dyan si Rebecca. Pero hindi ko babanggitin si Rebecca. Yung asawa na lang ni Adan. Di ba? Sinabi ko nga, yung asawa ni Adan, si Eva, natukso, kaya lahat ng tao napahamak. Lahat ng tao may kasalanan. At ang babayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pangalawa, sino? Si Abraham. Di ba? Si Abraham, mabait. Talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Kaya si Abraham ay pinagpala. Siya lang ang naging matuwid, naging righteous na mayroong pangako. Lahat wala, si Abraham lang. Kasali na tayo doon. No? So, ang sabi ni Sarah, naiinip na ako, Abraham. Gusto ko nang makita ang anak mo, ang lahi mo. Kasi ito naman kasi si Sarah at the age of 65 at si Abraham at the age of 75, pinangakuan ng Diyos na sila ay manganganak. Abay, 24 years na, hindi pa rin nanganganak. Anong taon nanganak si Sarah? Sa edad na 90. So yung pangako from 65 to 90 is 25 years. At si Abraham, 75 years old, after 25, nanganak na. So ang edad ni Abraham na manganak ay 100. Si Sarah ay 90.
Yun po ang nangyari. So, eto na. Nung mga 15 years pa lang, nainip si Sarah. Sabi niya, Agar, huli ka. Sino itong Agar? Alipin ni Sarah. Noon kasi, pag sinabing slave, pag-aari ka. Kaya si Agar ay pag-aari ni Sarah. Ano man ang iutos kay Agar, susunod si Agar. Halika nga. At tinawag din si Abraham, Abraham, gusto mo na magkaanak ka? Sabihin mo na si Agar. Mababasa po yan sa Genesis chapter 16, verse 1 and 2 and 3. Mababasa yan dyan. So, ganun nga ginawa ni Abraham. No? Ganun ang ginawa ni Abraham. Inanakan si Agar na ang pangalan Ismael. At nang ipanganak si Ismael, mayroong sumpa ang Diyos. Kasi hindi naman gusto ni Lord yung lahi ni Agar. Ang gusto ni Lord, lahi ni Sarah. Na ang ipapanganak ni Sarah ay si Isaac. Yun ang anak ng pangako. Si Isaac. Nauna si Israel, si Ismael. So, ang tawag kay Ismael, anak ng alipin. Hindi yun ang gusto ni Lord. Kaya ang sumpa, alam niyo ba sino nakakaalam sa inyo? Ano ang sumpa? Ismael, ang ipanganak. Mababasa po yan sa Genesis chapter 16, verse 12. Ang sabi po doon, magiging kaaway ka ng lahat ng tao. At ang lahat ng tao, magiging kaaway ka. Vice versa. Alam niyo po ba, sa aking pag-aaral sa school namin, no? Si Ismael daw po ang lahi na pinagmula ng mga Muslim. Si Ismael. So, tingnan ninyo. Ang sabi sa sumpa kay Ismael, magiging kaaway ka ng lahat ng bansa. Ito na ang nangyayari ngayon sa panahon ngayon. Diba? Nung 13, yung Friday the 13, dalawa po ang nangyari. Friday the 13. Kaya sasabihin naman yung mga naniniwala sa pamahiin. Signos Christi talaga yan. Pag natapat ang 13 sa Biyernes, may mangyayari. Ano yung nangyari nung Friday? Dalawa. Yung aeroplano, 241 ang namatay. At ang namansakan, more than 20, patay. Diba? Friday yun. Friday the 13. Pero tayong maniwala na, yan ay sasabi-sabi. Hindi yan totoo. Wala yan sa nasusulat. At maging yung mga Pilipino sa Israelita, matagal na daw silang nakikipagtugma doon. Nandun pag kaibigan, hindi sila natatakot. Pero ngayon, anong sabi din? Takot na takot ang mga Pilipino. Ibang-iba daw na yun. Ipinakikita sa Facebook, panoorin nyo. May nakalusot, hindi nasalo. No? Yung ba? Grabe pag tumama. Maraming patay kung may tao doon. Pero may tao tsak eh. Mga building ang tinamaan. Okay. Bakit napunta tayo dyan? Dahil sa kasalanan ni Abraham, ng isang magulang, ng isang ama. Dahil sa kasalanan niya, kaya nangyayari ang mga kaguluhan. Nakuha niyo? Nangyayari ang kaguluhan dahil sa kasalanan ng isang ama na pinatulan niya si Agar, yung katulog. No? Di ba, nakwento ko na sa inyo si Joseph, na anak ni Jacob. Si Joseph ay pang-10 na anak ni Jacob. Si Joseph ay anak ni Raquel at si Raquel at si Benjamin. Yan po ang anak ni Raquel. Yan dalawang yan. Yan lamang po. No? So, si Joseph, nung tinukso ng asawa ng Potiphar, tinukso siya. Talagang, sige na, sipingan mo na ako ngayon. Takbo na takbo si Joseph. Hala ako kay Joseph.
Binata pa yun. Binata nang mangyari. Hindi natukso. Pero si Abraham natukso. Dahil ang asawa niya mismo, sabi ni Sarah, ito na, si Agar. Dahil gusto ko na makita lahi mo. So nangyari, nag-away si Agar at si Sarah nag-away. Dahil ininggit ni Agar si Sarah. So doon na lang nag-away na. So ang pinag-uusapan natin dito, dapat ang isang haligi ng tahanan ay hindi dapat anayin. Hindi dapat masira. May bibigay pa ako sa inyo isang halimbawa. Isang pamilya. Mababasa po yan. Mateo chapter 7 verse 24, 25, 26. Kung hindi nyo gusto tingnan ngayon sa Bible, mamaya sa bahay nyo, pakinggan nyo lang dahil ipro-broadcast ko naman yung YouTube na yan, mapapasa nyo yan, pino-forward ko sa inyo. Basahin nyo Matthew 7 verse 24, 25, 26. Ang sabi doon, mayroong nagtayo ng isang matalinong tao ng isang bahay. Nagtayo siya sa bato. At yung pangalawa, mayroon namang isang taong full, hangal. Nagtayo siya sa buhanginan. Nang dumating ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, ano ang sabi doon? Yung nagtanim, yung hangal na nagtanim sa buhanginan, bumagsak. Bumagsak. Pero yung nagtanim sa bato, hindi bumagsak. Ang ibig sabihin, bakit hindi bumagsak? Ang tahanan ngayon, hindi bumagsak. Matatag ang Ama. At ano ang sekreto? Sino? Pakisabi sa inyo kung nababasa niyo yan. Ang sekreto po, dinaya niya yung Joshua 1:8. Sino nakakamamulia sa Joshua 1:8? Ang sinasabi po sa Joshua 1:8, huwag niyong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon, no? At ilagay mo ito sa iyong mga labi at dili-dilihin mo ito araw at gabi. At higit sa lahat, ipamuhay mo ang salita ng Diyos upang ikaw ay guminhawa at magtatagumpay. Ito pong Ama ng tahanan na nagtayo sa bato, ang salita ng Diyos ipinamumuhay. Application. Pag sinabing huwag kang papatay, huwag kang papatay. Pag sinabing huwag kang magnanakaw, huwag kang nanakaw. Pag sinabi sa banal na kasulatan, huwag mong pag-iimbutan ang hindi mo pag-aari ni ang asawa ng iba, huwag mong pag-iimbutan. Application. Huwag mong gagawin. Katulad ni Joseph, hindi niya pinag-imbutan yung asawa ng kapitan, ni Potiphar. Hindi niya pinag-imbutan. Tinakbuhan niya. So, kaming mga haligi ng tahanan, napakahalaga. Kaya malaki po ang responsibilidad natin, Kuya Alex. Malaki ang responsibilidad. Ano man ang mangyari sa mga anak natin, ang sisisihin ni Lord, tayong mga ama. Tayo ang sisisihin. No? Ako na, nagagalak ako. Kapag nire-recall ko ang buhay naming mag-asawa. Mahirap lang kami. Mahirap na mahirap. Pero pinalaki namin ang aming anak, mga anak, 4 na anak, sa pag-ibig, sa pagmamahal. Sa pagmamahal, pinalaki namin. So, ngayon, natapos na sila, kami wala nang gagawin, dahil nagtanim kami ng pag-ibig, inaani na po namin yung pag-ibig. Hindi kami pinababayaan ng anak namin. Honor your father. Honor your mother. Pag sinabing honor your father, honor your mother, binibigyan po yan ng mga anak. Dapat abutan kasi kami retarded na. Ay, retired na. Ang anak ko retarded na. Retired na kami. No? Retired na kami. Wala na kami hanap buhay. Pero napakabuti. Kaya pag inonor mo ang magulang, no?
Kayong mga anak, ano ang sabi, ano yung pangako? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang buhay. Ayaw niyo bang bumaba ang buhay niyo? Ayaw niyo bang guminhawa kayo? Pag sinabing giginhawa, hindi ka na maghihirap. Nandiyan na lahat yan. Kaya yung blessing ng mga anak ko, lagi kami naaambunan. Dito kami sa pag-amin, masarap ang tulugan namin, air condition, no? Masarap ang pagkain namin, mayroon pa kami kas. Dahil ano ang puhunan? Kami magulang, siya ang ilaw, nagliliwanag. Pag sinabing ilaw, hindi po dito. Naliwanag yan. At ako naman, hindi inaanay. Kaya ito nga, pastor, matagal na po. 29 years, pastor po ako. No? At 35 years na akong Kristiyano. So, nakita niyo ang kalagayan namin. Kami ang buhay na patutuo. Kami ang buhay na patutuo. Kaya wala po talagang gagawin ang ama ng tahanan, yung responsibilidad. Halimbawa na lang dito sa church, sino ba ang inyong ama? Sino ang ama dito sa church ninyo? Sino ang magulang ninyo? Amen! Ang pastor! Ang pastor! Kaya tingnan nyo, dati ang pang-umaga, inaabot kami ng 60. No? Ngayon, mas marami pa kayo. Diba? Nakakalungkot. Pero hindi ako nalulungkot. Kasi ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 19, kung sila ay atin, hindi sila alis. Kaya sila ay umalis dahil sila ay hindi atin. Kaya hindi ako natatakot. Bakit? Bakit tiniwalag ko sila sa pagka-assistant pastor? No? Dalawa ang tiniwalag ko na assistant pastor. Tiniwalag ko yung secretary. Tiniwalag ko yung head ng banda ng ating worship team. No? Bakit? Kasi hindi ko gagayahin si Abraham at si Adan na tutulong. No? Kasi ano man ang mangyari dito, kapag itong church ay nawasak, nagkahiwa-hiwalay, ako ang mananagot sa Diyos. Pananagutan ko kayo sa Diyos. So, bago mangyari yun, katulad nung kay Adan, bago mangyari na dalhan siya, tuksoin siya ni Eva ng pagkain, ako, bago mangyari dito sa church natin, na mawasak tayo, aalisin ko muna sila. Pero hindi ko inalis dito sa church. Inalis ko sa katungkulan bilang assistant pastor. Kasi ang nangyayari, ako pa ang sira, ako na ang sinisiraan, mas magaling daw sila sa akin, mas may alam daw sila sa akin, kaya dito, ang nasusunod, siya na ako, isang tabi na lang. Pero pinagbigyan ko siya ng isang taon. Bakit? Natitiwala ko lang doon sa 13. Actually, hindi ko tiniwala sa church. Tiniwala ko bilang secretary, bilang worship team. Marami yun. Maraming kalalakihan yun. 5 sila. 6. Kasama si Melo, patay na. Marami. Pero hindi ako naginaya. Bakit? Ako bilang head dito, pangangalagaan ko kayo na huwag mawasak. Welcome. Kaya nga, mas gusto ko ngayon, welcome yung mga makasalanan. Ayaw ko na yung masasabihin, doon kami galing sa ganito, huli-huli, mga banal daw sila. Ayaw ko na sa mga ganon. Dahil may interest, may self-interest na agawin dito ang pamamalakad ko. Gusto nila sila ang magpalakad. Ginawa yan sa akin dito. Ako ay nagtindig. Pero hindi ko papayagan na mawasak ito. Ilan ang napaalis nila? Lahat-lahat 30 plus ang umalis. Dahil hindi ako, hanggang ngayon, hindi ako tinatantanan. Sinisiraan pa rin ako hanggang ngayon. No? Talagang
gusto nilang mawasak. Pero hindi ito mawawasak. Bakit? Hindi naman ito akin. Diba? Akin ba ito, George? Di. Tinord ko kaya nga ang pangalan, no? Ayan, si Jesus ang daan. Business management, si Jesus ang daan. Siya ang nagmamayari. Ba't ako matatakot na mawawasak to? Hindi. Makitira dito ang totoong Kristiyano. Kaya ako bilang ama ng church na ito, pangangalagaan ko kayo. Hindi ako tutulad kay Abraham, hindi ako tutulad kay Adam na madaling natukso. Nakuha po ba natin? Ang ama ng tahanan ang siyang haligi. Kaya tayo, Kuya Alex, magpakatatag tayo. Yan ang kailangan. Magpakalalaki tayo. Maraming lalaking under desire. Huwag tayo. Hindi ko gagawin yan para sa sarili ko. Aandirin ako ng asawa ko. Yan liwaliwanag. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Nilalang ang babae para sa lalaki. At sa verse 3, ano ang sabi doon? Ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Ang pangulo ng lalaki ay si Jesus. Ang pangulo ni Jesus ay ang ama. Yun lamang po. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Tunay na dapat ang lalaki ay matatag, matibay sa salita ng Diyos. Ngayon po ay gaganapin natin ang ating paghahandog. Tayo manalangin, panalangin natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon ito. Salamat din sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin. At tunay, Panginoon, na amin din po pinagpapasalamat at itinataas sa iyo ang mga handog na aming narito sa gabi ito. Nawa o Diyos, patuloy mo po itong pagpalain. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Magamit nawa ito, Panginoon, sa ikalalago ng iglesia, sa kapahayagan ng mga salita mo sa dakong ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, we pray. Amen. Kaya kami busy kanina ni Pastor dahil nga doon sa balita noong 13. No? Una, nalungkot kami dahil doon sa aeroplanong 241 na sakay na isa lang ang buhay. Bukod doon sa namatay, sa ground na binagsa kanila, yung parang hotel, merong 5 medical na estudyante patay. Merong 28 na mga tao patay din. So nakakalungkot dahil ang karamihan ng sakay doon ay mga mag-asawa na nais nang lumipat sa London. No? Mga sila, mga taga-India. Meron doon 2 doktor at 3 anak. Nagpa-picture pa sila bago lumipad yung aeroplano. Meron naman isang anak, pareho silang empleyado na nag-ipabuti ang maganda ang buhay nila sa London. So sabi ko, ang pangarap nila talaga ay ang ganda-ganda. Subalit, ang lahat ng pangarap kapag walang blessing sa Panginoon ay hindi rin natutupad. At tingnan natin ang mga pangyayari. Ang buhay pala ay ganoon lang kaigsi. No? Bagamat ang nais ng Diyos ay 120 years old ang dapat nating ibuhay. Kaya lang dahil sa kasalanan ng tao, kaya hindi natin inaabot yun. Ngayon, ano pa ang dahilan na nais kong i-impart sa inyo? Na ang buhay ay parang usok. Sandaling merong usok, sandali rin mawala. Ano bang application dito sa ating buhay? Tayo, kapag tayo ay walang Kristo sa ating buhay, napakahirap. Di ba? Katulad ng mga nasa aeroplano. Kung sila ay walang Kristo sa kanilang buhay, namatay sila tinusta dahil naglagablab ang aeroplano. No? Natusta sila na para silang nasa impyerno na. No? At pagkatapos noon, ibubulid pa sila sa another impyerno. So napakasakla. Whereas,
ay mananampalataya, mamatay man tayo sa ganyang kalagayan, katawan na natin ang namatay. Na? Kasi sabi ng ating kanta, I will live, I will not die. No? Hindi daw tayo mamamatay. Ibig sabihin, ang ating kaluluwa ay hindi mamamatay. Mabubuhay ito magpakailanman sa piling ni Kristo. Kaya ano ang mensahe ng mga pangyayaring ito? Ang mensahe, dahil ngayon, yung mga pangyayaring yan ay gawa ng kaaway, gawa ng dyablo. Kung gaano kahigpit ang mga pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos, ganoon din ang higpit ng pagliligalig ng demonyo. Nakita niyo ba? Naramdaman niyo ba ang ganito kainit noon kahit mga katak-katak pa kayo? Diba? Hindi naman ganito kainit. Ano ang nabutas? Yung ozone layer natin. Kaya direkta na pumapasok na ang radiation dito sa atin. Ano ba ang pangyayari? Na ang tao ay walang pananggalan kung walang Kristo. Ganoon lang pala kadali ang kamatayan. Bagamat ayaw natin, pero ang gawa ng kaaway ay laging naghahasik ng lagim. Na? So anong mensahe niyan sa atin? Kailangan tayo ay patuloy na manalangin, magbasa ng Biblia, lagi natin alalahanin at i-prioritize ang Panginoon. Bakit? Dahil ang dyablo, katulad ng sabi ng demonyo sa aklat ng Job, ako ay nagparuot parito. So active siya. Kaya tayo dapat huwag tayo mapetik-petik. Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, ang dyablo raw ay parang leon na umaatungan, na handang silain. Lalo silain ang bawat isa na walang Kristo. Kaya lalo na kayo mga nanay na may mga kabataang kaliliitan pa, dapat aralan natin ang ating mga anak tungkol sa ating buhay o na merong afterlife, na meron tayong Kristo na dapat nating pagtuunan ng higit na pagtingin. No? Lalo na pag-araw ng linggo, ito talaga ang nakatalaga para tayo ay sama-samang manambahan. No? So huwag natin kalimutan, sabi nga ni Pastor, magbasa tayo. Umpisahan niyo muna sa Genesis, doon makikita ninyo ang kwento ng buhay, kung paano nahulog sa pagkakasala ang unang tao hanggang sa atin na nagkasala na rin tayo dahil sa mga unang magulang na nahulog sa pagkakasala. Ano ang kanilang kasalanan? Pagsuway. No? Kaya ang mga bata, lalo na pag inuutusan, huwag kayong sabi na, ano yung sinasabi ng mga kabataan? Wait lang. Na? Wait lang. Kapag inuutusan kayo ng mga magulang ninyo, sunod ka agad. Huwag yung wait lang. Hirahin nyo yan sa inyong isip. Kailangan sumunod kayo kaagad. Dahil tinitingnan ng Diyos ang bawat mga bata. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Salamat o Diyos sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita. Thank you Lord Jesus, dahil ikaw ay mabuti sa amin. O Lord, dinadalangin ko po ang kalipunan ng mananampalataya na pangapon. Lord Jesus, ikaw po ang patuloy na kumalinga sa kanila. Ingatan mo po at subaybayan ang mga anak mong ito, si Kuya Alex at Ate Mel, ang mga anak niya, si Angel Faith, si Ayen, si Aleli, si Ann, at yung panganay nila, Panginoon Lord, bigtisin po sila ng iyong pag-ibig, Panginoon, at patuloy nilang alalahanin na ikaw ang Diyos na dapat nilang i-priority. Ganoon din po, O Diyos, dinadalangin ko po ang Rosales family, ang kanyang mga anak. Lord Jesus, nag-iisa lang po si Jennifer, ikaw patuloy na tumulong sa kanya sapagkat nandiyan ka, Panginoon, ikaw patuloy na aakay, susubaybay, at patuloy na mag-aakay sa kanya tungo, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nanawa, Panginoon, patuloy ka nilang pakinggan, patuloy ka nilang hanapin sa kanilang buhay, patuloy ka nilang paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo ito na nagpapatuloy. Nawa, O Panginoon, patuloy mo pong patatagin ang kanilang mga
pananampalataya. Lord, ganoon din dinadalangin ko rin ang aming mga pangangailangan. Kailangan po namin ng isang laptop, Panginoon, para sa aming gawain. Dinadalangin ko rin po ang aming bansa na nawa, O Panginoon, magkaroon na ng kapayapaan, lalo na ang mga leaders, lalo na magmula sa presidente hanggang sa mababang opisina, Panginoon, ng aming bansa. Ganon din po, O Diyos, nawa ay magkaroon na ng kapanatagan at kapayapaan ang Israel at ang Iran, nawa ay matapos na ang kanilang gera, Panginoon, sapagkat lubhang naapektuhan ang buong mundo. Papanood kung ano ang mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ingatan mo rin po ang aming bansa, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Lord Jesus, pangunahan mo po ito at nawa, O Panginoon, lingungin namin na ikaw ang tunay na Diyos at dapat naming sampalatayanan. Dinadalangin ko rin ang mga pastor namin, Panginoon, nabiyayaan mo po sila ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon. Ganoon din po, O Diyos, ang kanilang mga katawan, nawa ay patuloy mo po biyayaan, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng maayos na pangangatawan, malusog na pangangatawan. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iba naming mga problema, yung may mga sakit, O Lord Jesus, ikaw po ang dakilang maggagamot. Ipuin mo po ang bawat himaymay ng mga anak mo na may karamdaman, Panginoon, sapagkat ikaw ang Jehovah, the great healer, Jehovah Rapha. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng may mga suliranin, sa lahat ng may mga kapagkatian, sa lahat ng may mga problema. Lord Jesus, ikaw ang magkaloob sa kanila ng kaginhawaan, Panginoon, at ng solusyon, Panginoon, sa kanilang buhay. Alam ko, Panginoon, na ikaw lamang ang solusyon sa lahat ng problema na nararanasan namin sa aming buhay. Papalain mo rin po, Panginoon, ang mga kabataan ito, na O Diyos, sa araw ng bukas ay pasukan na, ingatan mo po sila sa baybayan, ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga masasamang barkada, masasamang influensya, Panginoon, turuan mo po ang mga batang ito kung paano sumunod sa iyo. Lord Jesus, tinataas po namin ang bawat isa sa amin, at tunay, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, ikaw ang nakatunghay sa amin, Panginoon. Igawan mo po ang iyong pagpapala, ibuhos mo po, O Diyos, ang masaganang pagpapala na katulad ng ulan na malakas, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat buhay, sa bawat pamilya ng mga naglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa gabi nito sa taming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Inaanyahan ko po tumayo at napulungan. Tayo po ay hihingi ng basbas sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at pagpalain at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all and I'll see you all next Sunday. Kuya Alex, magpapatulong ako.